Mga ka-Republic, tatlong SMC teams, Barangay Ginebra, SMB at Magnolia Hotshots, puspusan ang preparasyon para sa upcoming PBA Season 49. Obviously, hindi naging masaya si SMC Sports Director Al Francis Chua sa nagdaang Season 48, kahit pa nga ang SMB ang nag-champion sa Commissioner's Cup. Runner-up naman dito ang Magnolia. Ngunit sa Philippine Cup ay naghari ang Meralco. Sinungkit ng Bolts ang Corona sa conference kung saan ay matagal na pinagharian ito ng SMB. Ngunit sa tatlong SMC teams, pinaka nag-underachieve ang Ginebra dahil hindi nakasalta sa finals ang Gin Kings sa nakaraang season. Ito ang nagtulak sa Ginebra upang gumawa ng major shake-up sa kanilang lineup. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, noong nakaraang Season 48 ay 2 beses nabigo ang Barangay Ginebra na makaakyat sa finals. At sa semis nitong Philippine Cup ay pinatiklop naman sila ng eventual champion Meralco. Masakit ito sa loob ni Al Francis Chua, SMC Sports Director. Umasa si Boss Al na parehong team ng SMC ang maglalaban sa finals. At dagdag na asin sa sugat, ika nga, pinatiklop din ng Meralco ang SMB, kaya naibulsa ng Bolts ang kanilang unang PBA crown. Nakuha ng SMB ang corona sa Commissioner's Cup sa tulong ng mahusay na import na si Benny Boy Tribe. Tinalo nila ang Magnolia na ipinarada naman ng import na si Tyler Bay. At sa pagdating nga ng Philippine Cup, lahat ay umasang ibubulsa ulit ng SMB ang corona since ito ang paborito nilang conference. Panahon pa ni Coach Leo Austria, 5 magkakasunod na season na ang Birmen ang hari dito. Dahil yan sa gentle giant ng SMB na si Junmar Fajardo. Ngunit sa pagkakataong ito, binigo ng Meralco ang SMB. Nagamit ng husto ni Luigi Trillo at Nenad Businich ang kanilang rookie si Brandon Bates upang inigate ang advantage ni Fajardo sa ilalim. Hindi na rin masama para sa SMB, 1 championship at 1 runners-up finish sa Season 48 na may 2 conference lamang. Nakaisang runner-up finish naman ang Magnolia. At sa tatlong sisters team, ang Barangay Ginebra ang naging kulelat. Dahil na rin siguro sa mga injured players ng Gin Kings. Unay si Jeremiah Gray na nagtamo ng triple tear injury. Sumunod si Jamie Malonzo na hanggang ngayon ay nagre-recover pa rin sa kanyang calf injury. Matagal ding na-sideline si Aljon Mariano at si L.A. Tenorio naman ay limited na ang minutes dahil may edad na rin ito. At higit sa lahat, may iniinda na ring injury si Scottie Thompson nang magsimula ang Season 48. Anyway, nagsama-sama ang mga faktor na ito upang hindi maging maganda ang kampanya ng Ginebra noong nakaraang season, na dumagdag sa mga dahilan ng team management upang gumawa ng major shake-up sa line-up ng Gin Kings. Tumatanda na nga kasi si Christian Standhardinger at Stanley Pringle. Isa pa marahil, nakita rin ng coaching staff ng Ginebra na nagawang pigilan ng isang rookie bigman si Stan. Pinahirapan ito ni Brandon Bates ng Meralco sa kanilang semis match na umabot sa Game 7. Oo nga, malakas pa rin ang Pearl German Bulldozer, ngunit nagsisimula na rin itong abutan ng kanyang edad. Sa tatlong SMC teams, obvious na paborito ni Al Francis Chua ang Barangay Ginebra. Siya ang representative nito sa PBA Board of Governors. Kaya gusto niyang makabawi ang Gin Kings sa upcoming Season 49. Armado ng mga bago at mga bata pang players, malalaman natin kung mas magiging maganda ba ngayon ang kanilang kampanya. Subok na sa maraming labanan ng resident import ng Ginebra na si Justin Brownlee. 6 na kampyonato na ang naibigay nito sa Gin Kings at bilang Gilas naturalized player, 2 gold medal na ang naibigay nito sa ating national team. Isa sa SEA Games at isa sa Hangzhou Asian Games. Kapag champion lang din ni JB sa Indonesian Basketball League bilang import ng kupunang Pilita Jaya. Ganito man kaganda ang credentials ni Justin Brownlee, aminin natin na hindi nito kayang mag-isang dalhin sa championship ang Ginebra. Kakailanganin niya ang tulong ng mga locals, lalo na yung mga naging kapalit ni na Christian Standhardinger at Stanley Pringle. At dahil nga hindi pa rin 100% si Scottie Thompson,
Injured pa rin sina Jamie Malonzo at Jeremiah Gray at may edad na si L.A. Tenorio. Tiyak hahanapan ng magandang performance sina Stephen Holt at RJ Abarrientos upang matulungan si Justin Brownlee. Pero sabi nga ng maraming Ginebra fans, trust the process. Mahihirapan muna yan sa umpisa, ngunit magkakaamo yan din bandang huli hanggang makabuo ng team chemistry. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Scout Ranger. Oo nga, uulan ng tres. Pero mahina ang gitna. Sa iyo rin, shoutout Herminia Balingit. Marami na naghihintay kay JB. Sa iyo rin, Merson Kabady Vlog. Ingat ka dyan sa Oman, kabayan. Salamat sa panunood. Sa iyo rin, shoutout Jonis de Asis. Yes, magandang laban tuwing naghaharap ang dalawang ito. Shoutout din sa iyo, Romeo Conchada, kabayan. Salamat, lagi kang nariyan. Sa iyo rin, Norman Flores. God bless din sa iyo, idol. Sa iyo rin, Michael D. Present ka lagi. Salamat, idol. Sa iyo rin, Jun Iskoto TV. Yes, lalabas uli ang laro ni Japet. Sa iyo, Erwin Santiago. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.